Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano in-express ang rational numbers mula fraction form papuntang decimal form and vice versa o kabaligtaran. Okay, so let us start with 1/4. Yung 1/4, fraction siya. Yung 1, yun yung tinatawag natin numerator. Yung 4, yun yung tinatawag natin na denominator. Okay, so sa fraction na 1/4, at sa lahat ng fraction pa, kung ano yung numerator, yun yung nilalagay natin sa loob ng division sign. And then yung denominator, yun yung nilalagay natin sa labas, siya yung magiging divisor na ngayon. So 1 divided by 4. Kulang, tama? So kung ganyan, mag-a-add ka ng decimal point sa gilid ng 1, sa right side, ganun na rin sa taas. And then add 0 para may makukuha tayong sagot. So again, this time, magiging 10 divided by 4 na siya. So, 10 divided by 4, the answer is 2. And then, 2 times 4 is 8. Next, subtract. So, 10 minus 8, the answer is 2. Okay? So, dahil may sobra pa o may tira pa, we will add 0 para meron tayo ma-bring down. So, yung 2 kanina, pag binaba natin yung 0 dyan, ito ay magiging 20 na ngayon. 20 divided by 4, the answer is 5. And then 5 times 4 is 20. Subtract 0. So, ibig sabihin, tapos na tayo. Sa sagot natin, maglagay tayo ng 0 sa harapan ng decimal point. So, this time, alam na natin na ang katumbas ng fraction ng decimal form ng 1/4 ay 0.25. Okay? Another example, express 3/5 to decimal form. Again, yung numerator natin na 3, ilalagay natin sa loob, yun yung magiging dividend. Denominator na 5, ilalagay natin sa labas, yun yung magiging divisor. And then, we will continue dividing. So, 3 divided by 5, sagot dyan 0, tama? And then, para makapag-continue tayo, add decimal point, taas, baba, and then add 0. Next, 30 na to ngayon. So, 30 divided by 5 is 6. 6 times 5 is 30. And then, subtract ka. So, 30 minus 30 is 0. In short, tapos ka na. So, yung 3/5 kanina, alam mo na ang katumbas nun ay 0.6 sa decimal. Next, express 13/5 to decimal form. So, yung 13/5, fraction pa rin siya, no? So, divide pa rin yung gagawin natin. So, 13 divided by 5. Okay? So, this time, may sasagot tayo. So, 13 divided by 5, the answer is 2. And then, 2 times 5 is 10. So, 13 minus 10 is 3. Okay? 3 divided by 5, kulang yan. Pero, dapat mag-bring down tayo ng 0. At dahil nag-add tayo ng 0, dapat mag-add din tayo ng decimal point. Okay? So, 30 na ngayon. 30 divided by 5, the answer is 6. 6 times 5, 30. Pag sinubtract, 30 minus 30, 0. So, ibig sabihin, ang 13/5, ang decimal form niya ay 2.6. Okay? So, paano naman kung kabaligtaran? Binigyan ka ng decimal form, kailangan mo siyang gawin fraction form. Okay? Bago yon, i-review muna natin yung place value. So, kunwari, 1.23456. Ito yung decimal point natin. Lahat ng nasa right ng decimal point natin, dapat familiar ka sa place value niyan. So, yung 2 o yung unang digit na makikita sa right side ng decimal point, ang tawag natin sa place value niyan ay tenths. Okay? Yung pangalawang digit sa right ng decimal point, ang tawag natin sa place value niyan ay hundreds. Yung pangatlong digit na makikita sa right ng ating decimal point, ang tawag naman natin dyan ay thousands. Okay? So, nakikita niyo yung pattern. So, tenths, ito tenths, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Okay? So, dapat familiar tayo doon sa place value nun. Okay, umpisahan na natin. So, express
0.6, decimal siya, to fraction form. Ang gagawin natin, isulat ulit natin 0.6. Ngayon, ano yung place value nitong digit na to? Di ba kanina, sabi natin, yan ay tenths. Okay? So this time, kukunin natin tong buong to. Magiging numerator mo siya ngayon. 6 over, gagawin na natin siyang fraction eh. So yung place value niya na tenths, yun yung ilalagay natin sa baba ng ating fraction. So 6 over, dahil tenths daw to, 10 ang ilalagay natin. So meron na tayong fraction, tama? Ang 0.6, ang katumbas niya, 6 over 10. Yun nga lang, dapat yung fraction natin, express natin to lowest term. No? Paano tayo naglo-lowest term? Nag-iisip tayo ng number na pwedeng ipandivide sa 6 at sa 10. O sa numerator natin at denominator. At dapat yung naisip natin, iisang number lang yun. No? So, ano yung pwede ko ipandivide sa 6 at sa 10 na magbibigay sa akin ng eksaktong sagot? Pwede mo gamitin ang 2. Okay? So, 6 divided by 2 is 3. Over 10 divided by 2 is 5. Meron ka pa bang ibang number na naiisip na pwedeng ipandivide sa 3 at sa 5 natin? Kung wala nang iba, bukod sa 1, ibig sabihin, yung sagot natin ay naka-lowest term na. So, 3/5 ang katumbas ng 0.6 na decimal. Another example, express 1.5 to fraction form. So, 1.5. Ito yung digit na nasa right ng ating decimal point. At sabi natin, ang place value niyan ay tenths. Ito naman, lahat ng mga yan, lahat ng nandyan, whole number yan. Mamaya na natin ilagay yan, no? So, ang unahin natin yung 5, ilagay natin sa numerator. And then, yung place value niya, yun ay tenths, ilagay natin sa denominator. At itong whole number, ito yung nilalagay natin sa harapan. Kaya, pag ginawa mo yung 1.5 na fraction, mixed number ang katumbas nun. Okay? Pero, sabi nga natin, kung kaya nating i-lowest term ang ating fraction, gawin natin. No? So, ang gagawin natin, mag-iisip tayo ng pwedeng ipandivide sa numerator at sa ating denominator. Okay? So, 5 over 10. Mag-isip ka ng number na pwedeng ipandivide sa 5 at sa 10. Same number dapat. So, let us try 5. Okay? Sulat mo lang din yun, papunta dito, yung whole number, wag mo siyang iiwan. 1. And then 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Okay? So, this time, wala na tayo pwedeng ipandivide aside from 1. So, meaning, yung 1.5 natin na decimal kanina, ito na yung katumbas niya na fraction form. 1 and 1/2. Okay? Last example. Express 0.24 to fraction form. So, 0.24. Gaya ng ginawa natin kanina, alamin natin yung place value ng pinakadulong digit sa right. Okay? So, ito yung decimal point. Ito yung mga nasa right. Pero yung pinakadulo ang hinahanap natin. So, yung una, tenths yan. Yung pangalawa, hundreds yan. Tama? So, dahil yan ay hundreds, itong buong na to, lahat ng nasa right ng decimal point, yan yung magiging numerator mo. And then, ang denominator natin ay yung place value ng pinakadulo. So, that's hundreds. Okay? So, magiging 24 over 100. Kaso, hindi pa siya nakasimplify. So, try natin siyang isimplify. Divide by, ang dapat nating isipin dito, yung greatest common factor. Pero kung hindi ka ganun kagaling, kumuha ng greatest common factor, pwedeng paunti-unti. I-try nating i-lowest term, no? So, paano ko ang naisip mo ay 2. Try natin yung 2. So, 24 divided by 2 ay 12. 100 divided by 2 ay 50. Yung 12 tsaka yung 50 ba, may pwede pa tayong ipandivide dyan? Meron pa. So, let us try again 2. Okay? So, dito na natin sulat sa baba. 12 divided by 2 is 6. 50 divided by 2 is 25.
Yun sa 6/25, meron ka ba bang naiisip na pwedeng ipan-divide? Wala na. So, ibig sabihin, ang ating lowest term ay 6/25. At ito yung katumbas ng ating 0.24 kanina. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Project